Binding ang South China Sea Arbitration Decision? Paliwanag ni Sas Rogando Sasot. Ano ba ang ibig sabihin na binding ang South China Sea Arbitration Decision? Madalas nating marinig ang linyang ito. Binding ang South China Sea Arbitration Decision, kaya dapat sundin ng China. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng binding? At kung binding nga ito, bakit parang walang nangyayari? Maraming layers ang isyong ito. Para maintindihan ng tama, kailangan nating ihiwalay ang tatlong konseptong madalas pinaghahalo: declaratory judgment, binding, at executory. Unang layer, anong uri ng judgment ang South China Sea Arbitral Ruling? Mahalagang malaman ito ng mga Pilipino. Ang mismong hiniling ng Pilipinas ay isang declaratory judgment. Para mas malinaw, isipin natin ang dalawang sitwasyon. Una, executory judgment. May utos ang korte. Halimbawa, hindi nagbayad ng utang ang kapitbahay mo. Sinabi ng korte, bayaran ni Juan si Pedro ng 50,000 piso sa loob ng 30 araw. May malinaw na order at kung hindi susundin, pwedeng ipatupad ng korte. Ikalawa, declaratory judgment. Walang utos, paglilinaw lang. Halimbawa, nagtatalo kayo kung kanino ang puno ng mangga sa pagitan ng lote ninyo. Sinabi ng korte, ang puno ng mangga ay nasa lote ni Pedro. Tapos na, walang pinapagawa. Nilinaw lang kung sino ang may karapatan. Ang South China Sea Arbitral Ruling ay ganitong klaseng desisyon. Isa itong declaratory judgment. Nilinaw nito ang karapatan at obligasyon ng mga partido, pero hindi ito nag-utos ng anumang aksyon. Ayon sa mga eksperto sa international law, ang declaratory judgment ay naglilinaw lamang ng legal na relasyon ng mga partido. Hindi ito nagbibigay ng bayad pinsala, hindi rin ito nag-uutos ng pagbabalik o pag-alis. Paglilinaw lang at doon na nagtatapos ang papel nito. Kaya ano ang nilinaw ng South China Sea Arbitral Ruling? Nilinaw nito ang rights at obligations ng China at Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS. Halimbawa, sinabi nitong walang legal basis sa UNCLOS ang 9-dash line ng China. Nilinaw rin na ang ilang features sa Spratly Islands ay hindi islands, kundi rocks o low tide elevations, at na nilabag ng China ang sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito. Ngunit mahalagang tandaan ito, walang nakapaloob sa ruling na utos kung ano ang dapat gawin ng China. Hindi sinabi ng tribunal na ibalik ang Scarborough Shoal o alisin ang structures sa Mischief Reef. Wala. Paglilinaw lang ng karapatan at obligasyon, walang order. Ikalawang layer. Kanino binding ang ruling? Oo, binding ang South China Sea Arbitral Ruling, pero may limitasyon. Ang binding dito ay ang interpretation of fact at law na ginawa ng Arbitral Tribunal, at ito ay binding lamang sa pagitan ng Pilipinas at China. Hindi ito batas na automatic na sinusunod ng lahat ng bansa. Para itong kontrata na umiiral lang sa mga partido na kasama sa kaso. Mahalaga ito dahil maraming bansa ang may kani-kaniyang claims sa South China Sea, tulad ng Vietnam, Malaysia, at Brunei. Hindi binding ang ruling sa mga dispute na hindi kasama sa kaso. Kung Pilipinas at China lang ang nagkaso, Pilipinas at China lang ang legal na nakatali sa resulta. Ang ibang bansa ay maaaring gumamit ng ruling bilang gabay, pero hindi sila obligado na sundin ito. Ikatlong layer, binding ay hindi katumbas ng executory. Ito ang pinakamadalas na hindi naiintindihan. Maraming tao ang nag-aakalang dahil binding ang ruling, pwede itong pilitin sa China. Pero magkaiba ang binding at executory. Ang binding ay nangangahulugang kinikilala ng batas na tama ang legal interpretation ng tribunal. Ang executory naman ay nangangahulugang may mekanismo para ipatupad ang desisyon. Ang South China Sea Arbitral Ruling ay binding, pero hindi executory.
Bakit? Dahil wala namang utos na pwedeng ipatupad. Walang order na maaaring i-enforce laban sa China. Ganito talaga ang nature ng declaratory judgment. Sa madaling salita, kapag may nagsabi na binding ang South China Sea arbitral ruling, tatlong bagay ang dapat tandaan. Una, isa itong declaratory judgment. Nilinaw nito ang karapatan at obligasyon ng Pilipinas at China, pero hindi nag-utos ng anumang aksyon. Ikalawa, binding ito sa pagitan ng Pilipinas at China lamang, hindi sa ibang bansa. Ikatlo, ang binding ay hindi katumbas ng executory. Tanggap ng batas na tama ang ruling, pero walang mekanismo sa loob nito para pilitin ang pagsunod. Mahalaga ang ruling. Pero para maintindihan natin ng tama ang halaga nito, kailangan nating maging tapat kung ano ito at kung ano ang hindi nito.